Ang nakaraan. Ipinatawag na nga ng ikalawang prinsipe si Yang Tai, at ito ay naglalayon na imbestigahan siya. Ngunit bigla din namang nagalit si Yang Tai sa pinaggagawa ng prinsipe sa kanya. Ngunit naninindigan din naman si Master Go, at pinapaamin siya matapos ang ilang minuto, dahil babalikan ito ng prinsipe. At nang makalabas na nga siya ay bigla itong mayroong nakitang pamilyar na mukha. At sa ngayon ay hinihintay na pala siya ng Sword Demon at parang mayroong namumuong tensyon sa kanilang dalawa. At napagdesisyonan na nga ng ikalawang prinsipe na lumapit na lang sa Sword Demon at mukhang mayroon itong importanteng sasabihin sa kanya. At habang tinitignan niya ito, ay inaya naman siya ng matanda na uminom muna. Kaya't nang magsalita na ito ay nagpatuloy naman siya, at wala na ngang inisip na iba pa ang prinsipe. At siya ay napaupo na lang sa harapan nito, habang patuloy pa rin na tumatagay ang Sword Demon. At bigla namang napasabi ang matanda na binalaan niya ang prinsipe, na walang magandang mangyayari kapag palagi silang nagkikita. Ngunit sinagot din naman siya ng ikalawang prinsipe, at sinabi nito, na ang matanda mismo ang unang naghahanap kay Master Go. Kaya't dahil sa mga sinabi nito ay nagalit naman ang matanda, at siya ay napatingin ng napakatalas sa ating bida. Ngunit hindi din naman magpapatalo ang prinsipe, at tinitigan din naman niya ito pabalik ng walang pag-aalinlangan. At habang umiinom naman ang matanda ay nasabi nito, na kamakailan lang ay mayroon itong nararamdaman na kakaiba sa ikalawang prinsipe. At nang humiling si Master Go sa kanyang ama matapos nitong manalo, ay napasigaw naman ang Sword Demon sa kanyang isip. At sinasabi nito na tama ang hiniling ng ikalawang prinsipe, at dagdag pa niya na kung totoo ngang matalino si Master Go ay ang ganoong klase ng kahilingan ang kanyang gagawin at hindi nga siya nito binigo. At sinagot din naman agad siya ng ating bida, at sinabi nito na sumasang-ayon din siya sa sinabi ng matanda at ang kahilingan ng prinsipe ay napakaganda. At dagdag naman ang Sword Demon na tamang-tama nga, at sa araw na yon ay nagsimula din ng ang lahat. At palaisipan naman kung ano ipinupunto ng Sword Demon, at biglang nagkaroon ng katahimikan sa paligid. Hanggang sa patuloy na nagsalita ang matanda, at sinabi niya na sa mga araw na iyon ay nagsimulang umiyak ang kanyang napakalaking espada dahil sa hiniling ng ikalawang prinsipe sa cult leader. Ngunit napatanong din naman ang ating bida kung ano ang ibig sabihin ng matanda, at bakit mapapaiyak ang kanyang espada dahil sa ginawa ng prinsipe. At nagbigay din naman ang ikalawang prinsipe ng hinuha, baka nagdadalamhati lang ang espada ng matanda, kaya't napatanong din naman ang Sword Demon kung ano ang sinasabi ni Master Go. At dali-dali naman siyang sinagot ng prinsipe na dahil ito sa kanyang disipulo na ginamitan ang prinsipe ng energy dissipating poison nung sila ay maglaban. At ang isa pa nitong disipulo ay hinanap mismo ang prinsipe at ipinahiya ang isang alagad ni Master Go. At ang kapatid ng Sword Demon ay ginagamit lamang ang demonic army para sa kanyang pansariling mga hangarin. At dagdag pa nito na ang isang alagad ng kanyang kapatid ay tinatakot ang pamilya ng isang Nirvana Pavilion investigator na papatayin. At dahil sa mga masasamang gawain na ito na ginawa ng mga disipulo at ang mga nasasakupan ng Sword Demon, ay ang posibleng mga dahilan kung bakit umiiyak ang kanyang espada dahil hindi sinusunod ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga batas. Kaya't habang naririnig niyang patuloy na nagsasalita ang ikalawang prinsipe, ay bigla din namang napasabi ang matanda na magaling palang magsalita si Master Go. Ngunit kahit gayon paman ay bigla din namang tumaliwas ang matanda sa mga pinupunto ng prinsipe, at sinabi nito na nagkakamali siya sa kanyang mga inaakala. Kaya't napatanong din naman ang ating bida kung bakit ito nasabi ng Sword Demon. Unang-una na sinabi ng ikalawang prinsipe na hindi nagmamatch ang kanyang mga tauhan sa standards ng Sword Demon. At ang kanyang mga tauhan ay kulang pa sa kasanayan para siya ay mapantayan, ngunit sinasabi din naman ng matanda na ang mga taong ito ay nababagay lamang sa kanya. Dahil sa napakatanda na niya at kung ano ang nakikita ng prinsipe sa tinataglay ng mga tauhan ng Sword Demon, ay ito lang din ang makakaya ng matanda, sabi pa niya. Kaya't sa mga narinig na ito ng ikalawang prinsipe, ay bigla siyang nakapag-isip ng malalim. At napapasabi na lang ito sa kanyang isipan na napakatigas palang paaminin ng Sword Demon na ito,
at kadalasan mas madali pang ang paaminin ang mga taong mapagmataas at mga gahaman sa kapangyarihan. At dahil din sa biglaang katahimikan sa kanilang dalawa, ay naghihintay naman ang Sword Demon kung ano ang magiging kasagutan ng prinsipe. At nang mainip na itong maghintay ay inutusan na lang niya si Master Go na pakawalan na lang niya ang ikinulong na 100 Sword Demon, at dahil din sa pinaggagawa ng ikalawang prinsipe, ay bumababa na ang moralidad ng mga tauhan ng Sword Demon. At nagbigay din naman ng kasagutan ang ating bida sa matanda, at sinabi ng prinsipe na papakawalan lang niya si Yang Tai kung matagpuan nilang inosente ito matapos ang investigasyon na kanilang isasagawa. Ngunit dahil sa mga sagot na ito ng ating bida, ay nagalit din naman ang Sword Demon, at siya ay nagpalabas ng napakalalakas na mga aura, at para bang ito ay mga apoy na pumapalibot sa paligid. Kaya't dahil dito ay nagulat din naman ang ikalawang prinsipe, dahil sa sobrang lakas ng kapangyarihan ng Sword Demon, at kahit na siya ay mahihirapan na makipaglaban dito. At ang prinsipe ay napapaisip na ang demonic energy ng matandang ito ay talagang ngang nasa kakaibang level na, at naiintindihan na niya ngayon ang sinasabi ng kanyang ama na hindi pa oras para harapin ng ikalawang prinsipe ang Sword Demon. At sa pagkakataong ito ay nababalot na nga ang lugar ng galit ng matanda, at bigla itong nagsalita, at sinasabi niya sa prinsipe na mayroon lang siyang ibibigay na advice sa batang ito. Ngunit bigla din namang sumagot ang ating bida, at pinapatigil niya ang Sword Demon sa mga ginagawa nito. Kaya't napatanong din naman ang matanda kung ano ang kanyang ibig sabihin, at liwanagin niya ang kanyang mga pinupunto. Kaya't sinabi na lang ng ikalawang prinsipe na kung ang pagpunta ng matanda dito ay para humingi lang ng pabor sa kanya, ay yun lang ang gawin nito. At hinihiling ng ating bida na kung hihingi lang ng pabor ang matanda, ay huwag na itong magbibigay pa ng advice sa kanya. Kaya't bigla din namang napangiti ang Sword Demon sa mga sinabi ng prinsipe, at siya ay napapabilib nito kung papaano niya dinadala ang usapan. Kaya't itinigil na niya ang pagpapalabas ng napakalakas na aura, at agad-agad din namang tumahimik ang paligid. At napag-isip-isip ng Sword Demon kung ano pa ang susunod niyang mga hakbang, at bigla niyang isinaalang-alang ang mga resulta ng kanilang pag-uusap. At sinabi din naman ng Sword Demon na tama ang lahat ng sinabi ng prinsipe, at siya ay napapabilib na mayroon pang taong makakapagsalita ng diretsyahan ng harap-harapan sa kanya. At muli naman niyang binalaan ang ikalawang prinsipe, na siya ay palaging maging alerto sa lahat ng oras. At sinabi din naman ng ikalawang prinsipe na walang sinuman ang gustong maging stagnant. Subalit kadalasan ang mga taong walang ginagawa ay nagiging batugan at unti-unting nawawalan ng mga oportunidad at nagiging parang mga stagnant na tubig na lang. Kaya't iyon din ang mga dahilan na hindi natin papayagan ang ating mga sarili na mapunta sa mga napakadelikadong mga sitwasyon, at ang taong katulad ni Yang Tai ay hindi nararapat na bigyan ng proteksyon ng Sword Demon. Kaya't sa mga naririnig na ito ng matanda, ay napapainom na lang siya at patuloy na pinagsasalita ang ikalawang prinsipe. At bigla naman siyang may sinabi dito, at tinanong niya ang ating bida kung tatanggapin nito ang inumin na kanyang inaalok sa ikalawang prinsipe. At napapatingin na lang dito ang ating bida, at nag-iisip kung ano ang magandang isasagot sa Sword Demon. At walang ano-ano ay tinanggap na nga niya ang baso, at ito ay sinalinan ng alak ng matanda. At dahil sa pagtanggap niyang iyon ng inaalok ng Sword Demon, ay napagdesisyonan naman ng matanda na hayaan na lang niya si Yang Tai kung ano ang magiging hatol ng ikalawang prinsipe. At dahil sa magandang resulta na ito ay napangiti din naman ang ating bida, at sinasabi nito na tama ang naging desisyon ng matanda. Ngunit hindi pa nga siya nakakainom ay bigla din namang may sinabi ang Sword Demon, at ang gusto nito ay magkaroon silang dalawa ng kasunduan. At sa ipinopropose na kasunduan na ito ng matanda, ay biglang nagbuntong hininga ang prinsipe, at napaisip sa mga posibleng gagawin ng matanda. At hindi niya maintindihan kung ano ang ninanais nito sa kanya, at habang tinitignan niya ang Sword Demon, ay hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang pagtataka. Ngunit bigla din namang nagsalita ang matanda, at sinabi niyang inumin nito ang alak na kanyang ibinigay kung gusto ng ikalawang prinsipe na maging Heavenly Demon.
At pasigaw pa niyang sinabi na kung ito ang kanyang landas na pipiliin ay nangangako ang Sword Demon na siya ay magiging backer ng ikalawang prinsipe. At sa pagkabigla ng ating bida, ay hindi ito agad-agad nakasagot sa mga sinabi ng matanda. At siya ay napapaisip na lamang na hindi niya lubos na mapaniwalaan ang Sword Demon dahil alam naman ng lahat na ang matandang ito ay sumusuporta sa unang prinsipe. Ngunit ito ay abandonahin ng matanda at pipiliin ang ikalawang prinsipe. At napasagot din naman ang ating bida, at tinanong niya ang Sword Demon na diba ay sumusuporta ito sa unang prinsipe. At dali-dali din naman siyang sinagot ng matanda, na lumipat lang siya ng kanyang sinusuportahan, dahil hindi niya alam dati na ganito pala kabaliw ang ikalawang prinsipe. Kaya't napapaisip naman ang ating bida na nababaliw na ang matandang ito. At sa likod ng mga ginawa niya sa mga tauhan nito, na gusto pa din ng matanda na maging backer niya para makuha nito ang pansarili niyang mga ambisyon. Kaya't diretsahan namang sinabi ng ikalawang prinsipe sa harap mismo ng Sword Demon na pinatay niya ang kapatid nito. At kahit na naririnig ito ng Sword Demon, ay winawaglit niya ang mga katotohanan ito. At buong-buo na ang lahat ng kanyang mga desisyon, at bigla namang napasandal ang Sword Demon sa kanyang espada. At bigla itong nagsalita na simula nung lumabas na silang magkapatid sa kanilang mga magulang ay tinanggap na nilang dalawa na hindi na sila magkakilala. At kung inaasahan ng ikalawang prinsipe na ililigtas din ng Sword Demon ang pagkakasala ng kanyang mga kadugo ay dito nagkakamali ang prinsipe. At dagdag pa ng Sword Demon na hindi naman siya opisyal na nagdesisyon na suportahan ang unang prinsipe, at kahit na ganun pa man ang nangyari ay pwede din namang magbago ang isip ng matanda. Kaya't sinagot din naman siya ni Master Go na kung sasanib puwersa ito sa kanya, ay siguradong magkakaroon ng ikalawang prinsipe ng napakalakas na army sa kanyang tabi, at curious pa niyang tinanong matanda kung bakit ngayon lang siya nito pinili. At sinabi din naman ng Sword Demon na ang mga nakikita niyang ginagawa ngayon ng ikalawang prinsipe ng walang takot, ay ang kumumbinsi sa kanya na itaya ang kanyang kapalaran sa prinsipe. Kaya't napatanong din naman ang ating bida dito kung pinili lang ba siya ng Sword Demon dahil naniniwala itong medyo baliw ang prinsipe, at bigla din namang sumang-ayon ang matanda at sinasabi pa nito na lulunukin nito ang kabaliwan ng ating bida. Kaya't napapatingin din naman si Master Go, at napapaisip siya kung ito nga ba ang layunin ng Sword Demon. At makikita naman na kahit pangitingiti pa ang matanda, ay parang mayroon itong itinatago. At naiisip din naman ng ating bida na kung hindi lang siya galing sa future, at sa ngayon ay batang-bata pa siya, ay siguradong maniniwala ito sa mga pagpapapuri sa kanya ng Sword Demon. Ngunit alam na ito ng matandang kaisipan ng ating bida, at ang mga maruruming taktika na ito ay siyang ginagamit ng mga matatanda para paglaruan ang mga batang kalalakihan at gamitin lang ang mga ito. At sinasabi pa ng ating bida sa kanyang isipan na nagtanong ang Sword Demon na kung gusto ba niya na maging Heavenly Demon. At para bang ang matanda ay nagpapahiwatig na kung makipagkasundo siya dito ay siguradong magiging Heavenly Demon ang ikalawang prinsipe. At dahan-dahan na munang inilagay ng ating bida ang alak, at siya ay mayroong importanteng sasabihin sa matanda. At harap-harapan niya itong kinumpronta at sinabi niya na kahit na mataas ang tingin ng Sword Demon sa kanya, ay hindi niya ito matatanggap dahil oras na niya ito para gawin ang iniatas na tungkulin sa kanyang mga kamay. At bigla din naman siyang tinanong ng prinsipe kung ano sa akala niya ang iisipin ng cult leader kung hindi niya ito sinunod. At siguradong magagalit sa ikalawang prinsipe ang kanyang ama kung hindi niya sinunod ang mga iniatas niyang gawain. Ngunit bigla din namang napasagot ang Sword Demon at tinanong ang prinsipe kung ano naman ang mangyayari kung maganda ang kanyang magiging performance bilang isang Nirvana Pavilion Master. At kung ang intensyon ng cult leader ay talagang ngang gawin siyang Nirvana Pavilion Master, ay tatanggapin na lang ba ng ikalawang prinsipe at hindi na siya alis dito? At kung gusto niyang maging Heavenly Demon ay isa lang ang dapat niyang napiliin. At ito ay maging isa siyang tagapagmana o hindi, kaya't napapaisip na lang ang ating bida at tinitignan niya ng husto ang matanda. At dagdag pang panghihikayat nito sa ikalawang prinsipe na kung makipagkaisa si Master Go sa Sword Demon ay mas lalo siyang mapapansin ng cult leader
at sa katunayan na pinili siya ng Sword Demon ay magiging kapansin-pansin siya sa lahat. At dahil sa mga sinabing ito ng matanda ay bigla namang napaisip ang ating bida, at sinasabi nito na hindi naman siya nagkakamali, ngunit mayroon lang itong pinakaimportanteng bagay na nakaligtaan. Na pati mismo ang kanyang ama ay naglalayon na ayusin ang ranking ng kapangyarihan sa kanilang kulto. Kaya't sinagot niya ang matanda na bigyan siya muna nito ng kaunting oras para makapag-isip sa nararapat na isagot dito. At iinumin ng ikalawang prinsipe ang alak na inoffer nito sa kanya kapag buo na ang kanyang desisyon at wala ng pag-aalinlangan. Kaya't sa matalas na tingin nito sa ating bida, ay wala naman din siyang magagawa at siya ay maghihintay na lang. Kaya't tinanggap din naman ito ng matanda, at sinabi pa nga niya na okay lang at normal lang ito na gawin ng prinsipe. At kung bigla lang siyang uminom dahil inutusan siya ng Sword Demon, ay parang walang silbi ang kanyang mga sinabi dito. At kasabay ng masinsinang pag-uusap nilang dalawa, ay unti-unti din namang iniangat nito ang kanyang napakalaking espada. At ito ay kanyang ibinigwas ng napakalakas patungo sa ikalawang prinsipe. Ngunit para bang inaasahan na ito ng ating bida at siya ay nakapokus lamang dito. At sa biglaang pangyayaring iyon ay nasalag na ito ng ikalawang prinsipe na nagdahilan ng napakalakas na tunog sa paligid. At kahit pa nasalag ni Master Go ang atake ng matanda ay ramdam na ramdam pa din niya ang lakas nito at pilit pa din niyang kinokontrol ang kanyang katawan para hindi matalo sa kanilang bunuan ng lakas. At dahil din dito ay napasabi ang matanda na huwag na nitong patagalin pa ang kanyang pag-isip, at gusto nito na marinig ang kanyang sagot kinabukasan din, ngunit naninindigan pa din ang ating bida. At sinasabi niya sa Sword Demon na ang kasagutan niya ay ibibigay nito sa loob ng 5 araw. Ngunit bigla namang nagalit pa ang matanda at sinabi niya na 3 araw lamang ang kanyang ibibigay na palugit sa prinsipe. At kung hindi niya ito gagawin ay hindi nito magugustuhan ang magiging resulta, at bigla din namang umalis ang Sword Demon sa pamamagitan ng paglukso nito ng napakataas at napakabilis. At sa panandaliang pagdikit ng kanilang mga espada, ay biglang nabunutan ng tinik ang prinsipe na umalis din agad ang Sword Demon. At napapasabi na lamang si Master Go na kung tumagal pa ang kanilang matinding pagbubunuan ng mga espada, ay siguradong mapuputol ang kanyang kamay at ngayon pa nga lang ay ramdam na niya ang napakalakas na kapangyarihan nito. At sa kasalukuyan naman sa Nirvana Pavilion, ay maririnig ang mga tao na parabang nahihirapan. At makikita naman na punong-puno ng pawis ang sahig, dahil sila ay nag-insayo ng puspusan. At ang mga Nirvana Pavilion investigator, ay lubos na nahihirapan sa napakabigat na training nila ngayon. At wala ngang pinalagpas na kahit na isang investigator, at silang lahat ay magsasagawa nito araw-araw. At makikita naman si Jiang Ho na siyang inatasan ng ikalawang prinsipe, para i-training ang mga ito, at pasigaw pa niyang sinasabi na ang training na ito ay normal lamang para sa mga demonic army. At para bang tinutukso niya ang mga investigators, dahil mukhang hindi nila makukumpleto ang training nila ngayong araw. At kung hindi nila ito makumpleto ngayon, ay papaano pa kaya nila makukumpleto ang mga iniatas na mga misyon sa kanila, kaya't pag-igihan nila ang pag-insayo. At dagdag pa nito kahit na sila mismo ay pwedeng traidorin ng kanilang mga anak, kaibigan o maging asawa, ang kanilang mga pawis na naiipon ngayon ay hinding-hindi sila bibiguin. At habang nakatingin naman ang dalawa ay napapasabi na lamang si Sudaryong na medyo mapagbiro pala itong si Jiang Ho dahil kahit siya ay wala din namang asawa. At natutuwa lang siya na marinig ito mismo sa mga bibig ni Jiang Ho. At sumangayon din naman ang ikalawang prinsipe sa mga sinasabi ni Sudaryong. Ngunit bigla din namang napatanong investigator sa ating bida, at sinasabi nito na paano niya ito nagawa. At ang tinutukoy ni Sudaryong ay ang Southern Blade House at sila ay nagbigay ng apology letter, at hindi naman siya makapaniwala na inako ng mga iyon ang kanilang mga maling ginawa, at hindi niya ito lubos na inaasahan. At dahil dito ay napangiti na lang ang ating bida, at sinabi niya kay Sudaryong na kung gusto niyang malaman ay pwede din naman itong puntahan at tanungin sila. Ngunit bigla din namang nangamba si Sudaryong at sinasabing huwag namang magbibiro ang ikalawang prinsipe na papuntahin pa siya sa Southern Blade House at siguradong magkakabali-bali ang kanyang buto.
At sinagot din naman siya ng prinsipe na walang mangyayari kay Sudaryong kahit na magsisisigaw pa siya doon. Kaya't bigla din namang natigilan ang investigator at napapaisip kung ano na naman ang ginawa ng prinsipe. Subalit mayroon pa din bumabagabag sa isipan ni Master Go at ito ang pagbabalik ng Sword Demon para sa kanyang kasagutan dito. At kasabay ng pag-isip niya sa matanda ay bumaling naman sa kanya si Yang Tae at ang anak nito at sinabihan niya si Sudaryong patungkol sa dalawa. At ang gusto ng ikalawang prinsipe ay ipakulong na ang mga ito sa lugar kung saan mahirap silang makontak at nararapat lamang na pagbayaran nila ang kanilang mga ginawang mga kasalanan. At naiintindihan din naman agad ito ni Sudaryong at gagawin niya ito sa lalong madaling panahon. At sa mga desisyon niyang ito ay napapaisip ang prinsipe na kung hindi siya dumating sa mga araw na iyon ay siguradong magkakalat pa ang anak niyang Tae at posible pang makapatay. At marami pa ang magiging biktima ng mga ito dahil sa pang-aabuso ng kanilang kapangyarihan. At ito ay isang layunin din ng ating bida na pigilan ang ganitong klaseng mga tao na magkalat pa ng kanilang mga kasamaan at makaapekto sa kapayapaan ng kanilang lugar na kanyang pinangangalagaan. At kasalukuyan naman sa Demonic Village at makikitang napakapayapa ng lugar na ito. At bigla namang may napansin ang mga tao dito kaya't sila ay napatingin at nagtipon-tipon. At ang kanilang tinitignan ay ang bagong tayong gusali sa kanilang lugar. Kaya't ang mga tao ay napapatanong kung ito ba ay isang branch ng Nirvana Pavilion. Ngunit sa pagkabigla ng isang mamamayan ay lumitaw naman sa kanyang harapan ang ikalawang prinsipe at sinagot nito ang kanyang mga katanungan. At dagdag pa niya na kung mayroong mga kawal nila ang inaabuso ang kanilang kapangyarihan ay i-report nila agad sa lugar na ito. Subalit parang halo-halo ang emosyon ng mga tao patungkol sa pagtatayo ng bagong branch nila. At hindi nila nakikita kung paano ito magiging maganda sa kanilang barangay. Ngunit sa biglaang katahimikan ng mga tao ay napatanong din naman ang ating bida kung ano ang ginagawa ng mga ito kung mayroong mga kawal na nagwawala sa paligid. At wala din namang nakasagot sa prinsipe at tinitignan lang siya ng mga ito. Kaya't napapaisip na lamang ang ating bida na kahit na inaabuso ang mga taong ito ay hinahayaan na lang nila at hindi na lang umiimik. At kahit na mayroong mga taong alam na kung mayroong mga ganitong mangyayari ay magre-report agad sa Nirvana Pavilion, ay hindi pa din nila ito magawa. Dahil na maaalala na ang dating Nirvana Pavilion ay mahihirapang makapasok ang mga normal lamang na mamamayan dahil kinakailangan nila ng mga rason para papasukin sa main gate at hindi lang yon. Kinakailangan din nila ng identification check at kakapkapan pa ang kanilang mga katawan. At para lang makapag-report ay kinakailangan ng mga taong ito na dumaan sa napakaraming mga process para lamang makapasok sa Nirvana Pavilion at iyon ang gustong baguhin ng ikalawang prinsipe. Kaya't sa masinsinan nilang usapan, sinabi ng ating bida sa mga tao na huwag silang mag-aalinlangan na mag-report sa kanila. At nagugulat din naman ang mga mamamayan dahil ngayon lang sila trinato ng ganito at galing pa ito mismo sa Nirvana Pavilion Master. At kasabay din dito ay inutusan sila ng prinsipe na ipagkalat ang kanyang mga sinabi, at kung mayroon man silang maeksperiensyahan na pang-aabuso ay madali silang makakapasok sa Nirvana Pavilion para mag-report. At hindi din dapat mag-aalala ang mga tao kung ang mga inireport ay may planong gumanti, dahil kung gagawin ito ng mga suspect ay ipapapatay agad sila ng ikalawang prinsipe. At napapaisip na lang din ang isang mamamayan na kakaiba din naman pala ang pamamalakad ni Master Go at naisipan pa nitong magpatayo ng bagong branch ng Nirvana Pavilion para lamang sa kanila. Kaya't dahil sa kabutihan na ginawang ito ng ating bida, ay papalaganapin din naman agad ito ng mga mamamayan. Kaya't sa ngayon ang mga tininang prinsipe, na unti-unti na niyang nakakamtan ang kanyang mga plano at mas marami na siya ngayong maililigtas. At sa kanyang paglalakad, at para bang mayroong tinutungo ang prinsipe, at kasabay dito ay napapaisip siya na ang totoong laban ay magsisimula na ngayon. At dahil sa patuloy na pagkilos ng Nirvana Pavilion ay sila na ang poprotekta sa mga mamamayan at sa mga kawal na mahihina na nakaka-eksperyensya ng hindi patas na hatol. At dahil nandito na sila ay matuturuan nila ang mga tao
na sundin ang batas at mga alituntunin ng kanilang kulto. At ang pinaka-isinasaalang-alang ng ating bida na ang buhay ng bawat isa ay pantay-pantay lamang, at ito din ang prinsipyo na kanyang dadalhin hanggat siya ay nabubuhay. At sa ngayon naman ay binabaybay ni Master Go ang isang gate, at sila ngayon ay mag-uusap na ng Sword Demon. At habang papalapit na naman ang ikalawang prinsipe, ay nauna na sa kanya ang Sword Demon at parabang ito ay matagal nang naghihintay dito. Kaya't nang makita siya ng matanda ay bigla naman din itong napatanong kung handa na bang inumin ng prinsipe ang kanyang mga alak na inaalok. At sa mga sandaling iyon ay napaupo din naman ang ating bida at sinabi niyang handa na siya sa kung anuman ang magiging resulta ng kanilang mga pag-uusap. Kaya't dahil dito ay napapatingin na lang ang Sword Demon sa prinsipe at iniangat niya ang bote ng alak nito. At sinimulan na nga niyang tagayan ang baso ng ating bida at kasabay dito ang katahimikan sa paligid. At ito ay nagdahilan ng matinding tensyon sa dalawa at nagiging alisto din naman si Master Go baka kung ano lang ang gagawin ng Sword Demon. At ganun din naman ang nararamdaman ng matanda at ayaw na niyang nagpapatumpik-tumpik pa ng sagot ang prinsipe. At nang mapuno na ang baso, ay hudyat na ito ng pagsisimula ng kanilang kasunduan. At sinasabi ng Sword Demon na inumin na niya ang alak sa kanyang harapan. At sa buong determinasyon ng ating bida, meron din naman siyang naisipan na gawin. At sinagot din naman niya ang matanda na bago niya inumin ang alak ay gusto muna nito ng mga pulutan. At medyo naiinis na ang Sword Demon sa patuloy na pagdedelay ng prinsipe sa kanyang sagot. Ngunit tinanong pa din niya ito kung anong klase ng pulutan ang gusto ng prinsipe. At walang ano-ano ay sinabi ng ating bida na ang gusto niya ay ang buong demonic army. Kaya't nagugulat din naman ang matanda at hindi niya ito inaasahan na sasabihin ng ating bida. At sa buong convection ng pagsasalita ni Master Go, ay humiling ito sa Sword Demon na gusto niyang gawing pulutan ang buong demonic army. At sa pagkabigla ng matanda ay hindi din agad siya nakasagot, kaya't nabalot na naman ng katahimikan ang paligid. At unti-unti din naman niyang naisip na parang hindi maaari ang hinihiling ng ating bida. At bigla niyang sinagot ang ikalawang prinsipe na hindi sa ganitong paraan umiikot ang mundo. Ngunit sa seryosong pagsasalita ng ating bida ay sinabi pa din niya na hindi ba normal lang ito na magkaroon ng pulutan bago uminom ng alak. At sa mga naririnig niyang pinagsasasabi ng prinsipe, ay bigla itong napataas ng kanyang mga kamay. At siya ay nadidismaya sa ngayon, at ito lang ang kanyang madadatnan sa loob ng 3 araw na kanyang paghihintay. Kaya't dahil dito ay napuno na naman ng galit ang Sword Demon, at hindi na niya palalagpasin ang kalapastanganan na ginagawa ng prinsipe. Kaya't sa ngayon ay kakalimutan na lang nilang dalawa, ang ginagawa nilang kasunduan na sa ngayon ang matanda ay sobrang galit na. At nag-iba na nga ang plano ng Sword Demon at pupugutin na lang niya ang ulo ng ikalawang prinsipe at dadalhin ito sa Heavenly Demon Pavilion, kaya't napapaatras na lang ang ating bida dahil sa napakalakas na mga pag-atake nito. At sa kahit na kaunting pagbigwas lang ng espada ng Sword Demon, ay kitang-kita naman ang pagtilapon niya. At kahit pa isang beses lang siyang tinamaan, ay nagdulot ito sa kanya ng panginginig sa kanyang mga kamay at sa kanyang espada na para bang muntikan lang niya itong hindi mapigilan. At bigla din naman siyang mayroong narinig na sinabi ng Sword Demon na hindi na masama ang ginawa ng prinsipe. At nagawa pa nitong pigilan ang kanyang atake dahil sa magandang paggamit niya ng kanyang inner energy. At napagdesisyonan na nga ng Sword Demon sa kanyang mga noobserbahan sa prinsipe na hindi magiging madali ang pagpugot niya sa ulo nito. Kaya't mas binilisan pa niya at mas linakasan ang susunod na atake, at ang target niya ay ang leeg ng ating bida. Ngunit sa buong lakas ni Master Go ay pinipilit pa din niya na i-counter-attack ito, at sinalag niya ang ataking iyon gamit din ang kanyang atake, ngunit nabibigatan pa din siya sa lakas ng matanda. At sa pagsasalpukang ito ng dalawa, ay patuloy na umaatake ang Sword Demon na parabang tinatansya niya kung hanggang saan ang kakayahan ng ikalawang prinsipe. Ngunit kahit palugi sa lakas ang ating bida, ay ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang mga makakaya para lamang tapatan ang Sword Demon. At medyo nabibigla din naman ang matanda,
na nakakaya siyang sabayan ng batang prinsipe, kahit na siya ay mayroong mas maraming experience sa labanan. At sa buong determinasyon ng ating bida, hindi niya hahayaan na matalo ng ganoon kadali lamang ng Sword Demon at baka mapurnada pa ang kanyang mga plano sa kanyang pagbalik sa nakaraan galing sa hinaharap.